Nagpunta nga pala ako dito sa Pabore, sa Toyama City. Kasi plano ko magpagawa ng salamin kasi lumalabo na talaga yung mata ko. Pero bago ako pumunta doon, nakita ko muna itong H&M. Naisip ko na dumaan muna at tumingin ng short. Kakaunti na kasi yung short ko. Nung umuwi kasi ako ng Pilipinas, naghahanap ako, wala rin ako nakita. Dahil ang ikli na ng mga short sa atin. Bihira lang kasi ako makagusto ng short. Ayoko kasi nung masikip at sobrang iksi. Dito naman sa Japan, nahihirapan din ako maghanap. Kasi ganun din dito, may iksi din ng mga short nila. Maganda rin kasi ang tinda dito. Parang pareho lang siya ng Uniqlo. Dito rin kasi ako nakakagusto ng mga damit na gusto ko. At ayan nga, nakakita ako. Siguradong kakasya sa akin to kasi malaki yung balakang ko. Pero black talaga ang hinahanap ko kasi meron na akong kulay blue. At ayan nga, nagpit na ako at kasya naman siya. Okay na to. Ang hirap talaga pag malaki ang hita, umiiksi ang short. At dahil okay na to, nagbayad na nga pala ako at lumabas na rin sa H&M. Salamat naman at nakakita ako kasi matagal na talaga ako naghahanap ng short. Nahihirapan ako. At dumiretso na nga rin pala ako sa pagawaan ng salamin at magpapagawa nga ako. Yun ang pinunta ko talaga dito. Pero nagtingin-tingin muna ako kasi ayoko nung maliit yung frame. At ito nga, may nagustuhan na ako. Parang plastic ang frame niya. Ang gaganda ng mga design ng mga salamin. Para lang siyang sunglass. Pero kailangan ko yung may grado talaga. Buti nilang sale sila. Bale 20% off nga pala yung salamin na nagustuhan ko. At pumunta na nga ako dun sa titingin ng mata ko. At tinatanong na nga ako dyan kung ano ba daw yung ano ng vision ko. Ang sabi ko, hindi ko masyado makita pag maliliit na yung letra niya. At minsan kahit yung letra ng cellphone, hindi ko na makita. Sobrang namumuti na yung paningin ko. At sinimulan na nga i-check yung mata ko para malaman kung anong grado niya. Kasi pag gabi talagang hindi ko na makita yung letra sa cellphone ko. Lagi na kasi ako nakatitig sa cellphone. At saka minsan late na rin ako nakakatulog. Pero talagang hindi ko na makita kapag maliit. Pinipilit kong ipikit yung mata ko para makita ko pero hindi na talaga. Talagang malabo na siya. Pero nung umuwi ako ng 2025, pinacheck ko na rin yung mata ko sa Pilipinas. At sabi nga nila medyo mataas na nga daw yung grado ng mata ko. Pero dito sa Japan medyo matagal na nga yung huling check-up ko. At medyo iba na nga siya ngayon. Ngayon pati color, i-check na rin nila kung color blind ka. Dati kasi walang ganito. Yung parang letter C lang. At tapos na nga i-check yung mata ko. Naisip ko muna na magtanghalian kasi hindi pa ako nakain. Para habang ginagawa yung salamin, kumakain na ako. Kaya nagpunta ako dito sa food court. At hindi ko pa nga alam kung anong kakainin ko. Dahil lahat masarap sila. Tapos gutom na gutom pa ako. Ang sarap ng takoyaki. Kaso nga lang, hindi pa ako nakain ng kanin. At nakakita nga ako ng mango shake dito sa Wendy's. At dahil sobrang init ng panahon, nakakauho talagang tignan. Kaya bumili ako kasi parang nauho ko bigla. At ayan nga guys, nakakita ko ng kakainin ko pero chicken pa din. At dahil wala akong kasama, mag-isa lang akong kakain ngayon. Pero okay lang dahil putsong araw. Hindi naman marami ang tao kaya hindi nakakahiyang mag-isa. Medyo naliliitan nga ako sa na-order ko. Akala ko kasi malaki siya, baka hindi ko maubos, sayang lang. At ito nga guys, yung mango shake. Grabe ang sarap, tapos ang dami niyang yelo sa loob, tapos may ice cream pa. Ang sarap talagang kumain ng mga ganito pag gantong summer. Sobrang init kasi. Pag gantong summer, napaparami talaga ako ng kain ng ice cream. Sobrang tamis pa naman. Manana ba tayo niyan? At eto nga, bilis niyang matunaw, kaya ginamitan ko na ng straw. Kasi sobrang init talaga ngayon. At ayan nga guys, tapos na tayong kumain. Bale, ito nga pala yung salamin na pinagawa ko. Nakuha ko na siya. Hirap talaga nagkakaedad. Thank you for watching.